Ano ba 'to, ilang beses ko na inulit itong aking pagbibideo. So maraming salamat kay God sa araw-araw niyang binigay na lakas sa atin, lalo na sa mga OFWs around the world. Shoutout po sa inyong lahat. So shoutout sa lahat ng mga viewers. Thank you to all my viewers. Hello guys. Thank you so much for watching my videos. Maraming salamat po sa lahat ng mga manonood sa aking videos. So, pinapasalamatan ko po lahat ng mga supporters. Thank you so much sa all supporters. Hello guys. Thank you so much. Thank you. God bless everyone. So, nais ko lang po mag-video sandali lang, no? Kasi yun, gusto ko lang mag-video sandali lang. Kasi alam nyo guys, yung i-share ko lang sa inyo, no? Bakit ang dami kayang mga taong kinokontrabida ang mga OFWs? Alam mo yung lalaki kahapon na naman nagpasikat din siya, no? Ang sinabi niya doon, ayaw, isa siyang security, pero alam ko hindi naman lahat ng security, kasi meron din mga security na mga kakilala ko, mga mabait naman sila, hindi katulad ni yung manong na yun, no? Si Tio, umbot kinsa tong tawhana, no? Sabi niya, isa daw siyang security at ayaw daw niya ang mga kasambahay. Naku, grabe talaga, no? Ayaw daw niya yung mga OFWs, no? Yung hinate niya talaga yung mga OFWs, guys, yung kahapon na panood ko na video. Alam niyo, gusto talaga rin niya magpasikat. Ang sabi pa niya doon ay, ang sabi ng security lalaki, ayaw daw niya ng mga kasambahay. Yung mga katulong, ayaw daw niya ng ganon kasi nagkukuskus lang daw kami ng inodoro. Tapos, hindi daw makinis ang mga kutis. Tapos, hindi daw, lahat-lahat sinabi na niya. No? Hindi talaga niya alam na, no, kung mapanood lang sana niya itong video na to, pero hindi ako nag-follow sa kanya kasi alam mo, yung mga hindi magandang content guys ay hindi ako nagpa-follow ng ganun. So ang masasabi ko lang talaga sa kanya, no, ang dami sa mga taong nagko-content ng hindi maganda, bakit dumadami na sila, dumadami ng dumadami, no? Ngayon meron na yung mga lalaki, kahapon nga ang sabi niya ng security, ayaw daw niya ng mga katulong, pero yung lalaki na yun na matanda na yun siya guys, matanda na yun siya, hindi yun ano, parang may asawa na yun, may mga apo na siguro yun, matanda na yun siya. Sabi niya ayaw daw niya ng mga katulong kasi daw, hindi ba ninyo alam lahat, no, ang dami-dami ngayon nagba-virals ng mga video, ang daming nagba-virals ng mga video yung hindi magandang mga videos ng lalait sa mga OFWs, ng lalait sa mga taong Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Nako sa inyo, no? Tigilan na ninyo yung mga ano niyo na nagko-content kayo ng hindi maganda, sinisiraan ninyo ang mga tao, no? Alam niyo ba, kahit nagsasalita lang kayo, alam niya ng Panginoon ang mga sinasabi ninyo. Isa pa, kung ayaw mo sa mga katulong, no? Kung ayaw mo sa mga katulong, so wag mo nang kailangan ipag-media yung ano, kung ayaw mo sa mga katulong. Siguro, no? Siguro walang katulong na sumasagot sa iyo kaya inunahan mo na lang pag-video, no? Siguro hindi siya sinagot sa isang katulong or OFWs kaya inunahan niya na nag-upload siya ng videos. So, hayaan natin yun siya guys. Ang importante lang sana sa mga taong gumagawa ng content, huwag kayong magpasikat sa hindi magandang content niyo. Sinisiraan lagi na lang niyo sinisiraan ang mga OFWs. Kagaya yung ano, no? Yung babae na, pero Pinay yun siya, pero hindi naman siya dito sa Saudi. Ang sabi niya doon, ang mga OFWs daw na kasambahay sa Saudi, hindi daw makakain ng pizza kasi daw hindi makabili. Hindi daw makakain ng manok kasi daw hindi makabili. Naku, aba na lang sa inyo. Bahala kayo, ang Panginoon na mag-judge sa inyo ng ganun. Tapos kahapon naman napanood ko ang video ni Kuya, ni Manong, yung taong yun, matanda na yun siya guys, sabi niya ayaw daw niya ng mga katulong. Nako, yung mukha pa lang niya, ayaw ko na magsalita kasi makasala lang ta sa Ginoo, no? So dapat unta sa ilaha, dili sila manghilabot.
Ang sabi nga niya ayaw daw niya ng kasambahay. Hindi niya alam yung OFWs na kasambahay. Marami nang nanga-invest, no? Halos-halos ng mga kasambahay na OFWs. Hindi niya alam yung iba. Hindi ko lang ikumpara sa akin kasi sa akin talaga ayaw ko ng bahay na mansion, no? Ang bahay ko is yung normal lang ang gusto ko kasi lumaki ako sa bukid namin, no? Nagdako ko sa payag. Dili ko mga ambisyon bisag payag ra ang among balay, no? Bisag payag ra ang among balay na apo ko ikapanghambog nga gamay namo nga kanang sarili namo nga kuan kanang gipuy-an, no? So ingon ana ra, so kaya hindi ako nag-aambisyon na maging mansyon ng aking bahay kasi lumaki talaga ako na kung ano yung nilalakihan ko, hanggang ganun lang din ako. Ayaw ko na talaga yung sobrang kung dumami man ang pera ko ipamigay ko yan sa tao. Hindi ako kagaya ng mga ano na kahit ano-ano lang ang isipin, no? Hindi ako nag-iisip talaga ng mga magiging milyonaryo ka, marami kang pera, magiging mansion yung bahay mo. So yun lang, pag-usapan nga natin pala si Manong kahapon. Ako, alam nyo, ang dami na namang mga OFWs na inis sa kanya. Sabi pa niya kahapon, ayaw talaga niya, mga kasambahay, sabi pa niya. Mga kasambahay, pakinggan niyo ang salita ko. Ayaw ko ng mga kasambahay kasi mabaho, kasi nagkukuskus lang ng inodoro, hindi makinis ang kutis, lahat-lahat sinasabi ng lalaking yun. Isa siyang security guard, no? Nilalait na naman niya ang mga OFWs. Bakit padami ng padami kayo? Mga taong gumagawa ng content. Mahiya naman kayo sa sarili nyo, mukha pa lang ninyo, no? So, ayaw ko nang magsalita. Mahiya naman kayo, hindi ba ninyo alam, halos sa mga OFWs, mayroong mga sasakyan, magagandang mga bahay, nakapag-aral sa mga anak, nakapag-graduate ng mga college ang kanilang mga anak, no? Hindi ba ninyo alam? Yung mga kasambahay, except lang dyan sa nagtatrabaho sa mga labas kasi malalaki talaga yung mga sahod nila, no? Ang isipin lang natin itong mga kasambahay na nandito sa ibang bansa. Alam ba ninyo, yung mga kasambahay dito sa ibang bansa, sila yung mga taong, yung mga high-tech, yung mga iniisip, hindi sila nag-iisip ng sarili lang, kundi iniisip buong pamilya. Kung may sahod sila, ang iba gumaganda na yung mga bahay, nagkabahay na sila ng malaki, nagkabahay na sila ng maganda, bumibili na sila ng mga sasakyan, meron na silang sasakyan kasi meron na akong mga kaibigan na ganun, meron na silang magagandang bahay guys, nakikita ko na yung mga nag-work ng house, magagandang bahay nila, malalaki ng bahay nila, meron na silang mga sasakyan, nakapag-aral pa ng mga college ang kanilang mga anak, no? So ikaw isang security guard, hindi naman sa lahat ng mga security, no? Bihira lang sa mga security mga kakilala ko kasi isa din akong trabahante ng kumpanya noon. Yung mga security doon is sobrang ang mga security doon is mababait, maalalahanin, hindi kagaya ng yung nagbibideo kahapon na security. Nako, namimili ka pa ng hindi ka, sabi mo ayaw mo ng mga OFWs kasi nagkukuskus lang ng inodoro pero hindi mo alam. Ang sabi mo gusto mo lang ang sales lady. So doon ka sa sales lady, bakit kailangan mo pang imedya? Mas malaki pa kung iisipin talaga, mas malaki pa ang kita sa nagkukuskus ng inodoro kaysa sales lady. Sa totoo lang talaga, no? Sa totoo lang, pero hindi naman sa lahat talaga rin, no? Hindi sa lahat. So yun lang ang masasabi ko, na sana yung mga taong kumo-content ng halos na lang pinapasikat ninyo ang mga OFWs. Maraming salamat sa pinapasikat nyo ang mga OFWs na kasambahay. Kasi lahat ng bumabiral mga kasambahay, no? Pinag-uusapan ninyo ang kasambahay. Sinasabihan ninyo ang kasambahay ay nagkukuskus lang ng inodoro. Nilalanglang ninyo ang OFWs na kasambahay. Bakit?
Bakit ninyo nilalang yun? Yung nag-comments ako doon sa sinabi niya, inano ko kaya doon kay yung ni-mention ko kaya yun kay Sir Raffy Tulfo para makita din Sir Raffy Tulfo na bakit yung mga ganun na mga tao ay nilalait talaga nila yung mga OFWs kasambahay dito sa Middle East. Bakit? No? Bakit kaya sila ganun? Nilalait nila yung mga kasambahay dito sa ibang bansa na hindi nila alam na mas malaki pa ang sahod. No, sa totoo lang talaga. Yun siya kahapon yung nag-video na security, nilalait niya yung kasambahay. Mas malaki pa yung sahod namin sa iyo, no? Kung ikaw ay isang security na hindi katulad doon sa taong nag-video sa sarili niya, ang sabi niya ayaw niya ng kasambahay, pero mukha pa lang niya guys, matanda na siya, meron na siyang anak, meron na siyang asawa, no? Ginagawa lang niyang content, ang paggawa ng content ng ayaw niya ng mga kasambahay kasi gusto niyang sumikat siya. No, matanda na yun siya, nag-video siya, ayaw niya ng kasambahay. No, purya gaba lang sa imo. Ayaw palabi og tamay-tamay sa mga OFWs. Sa lahat ng mga OFWs, hindi mo ba alam? Ang iba yumaman na. Lalo na yung mga kasambahay. Dumami yung mga pera nila, wala silang ginagastusan. Kaya huwag kayong, ayaw mo pagpakaminos sa mga OFWs. Oo nga, inaamin namin taga-kuskus kami ng inoduro, taga-ilo sa bata. So what? This is a natural because the salary is big. No? Pero oo nga, taga-kuskus kami ng inodoro, taga-linis lang kami dito, pero iisipin din ninyo, mas malaki pa ang sahod namin. No? Mas malaki pa ang sahod namin sa inyo. Yung security na yun, hindi lahat ng security. No? Kasi marami akong security na kaibigan, mga mabait sila, hindi katulad yung nag-video. No? Inis na inis siya sa mga kasambahay na ang akala ba niya yung kasambahay na OFWs, mas malaki pa yung sahod sa mga OFWs na kasambahay. No, grabe talaga yung mga tao ngayon guys. Nagpapasikat, gumagawa sila ng mga videos na ikakasama ng mga tao. Lalo na sana dito sa dito sa mga kasambahay na katulad namin. Dapat wag ninyong lait-laitin ang mga OFWs na kasambahay. Kasi alam nyo ba, halos maraming mga kasambahay dito sa ibang bansa para lang sa mga anak, no? Lumalaban para sa mga anak makapag-aral, makabigay ng pagkain kasi nga mayroon namang trabaho sa asawa pero hindi kasya. Kung ikaw ay isang security, kung marami yung anak mo, sure na sure hindi kasya yung sahod mo. Mas malaki pa yung sahod ng kasambahay kaysa sa'yo. Huwag ka namang masyadong magmayabang. Isa ka lang din na security. Nilalang mo lang ang mga OFWs na kasambahay. Bakit nilalang lang ninyo ang mga OFWs na kasambahay? Hindi ba ninyo alam mas makitid ang utak ng mga OFWs ng kasambahay? Ang daming mga iniisip, hindi nag-iisip ng sarili lang, iniisip ang kapakanan sa pamilya, iniisip ang kapakanan sa mga anak na para makapag-aral. Pero kayo, anong ginagawa ninyo sa mga OFWs na kasambahay? Nililockdown ninyo. Iniisip nyo na sobra kaming mababa mga OFWs na kasambahay? Hindi ba ninyo alam marami kaming mga plano? Oo nga, nilalang ninyo ang mga kasambahay na OFWs. Pero hindi ninyo alam. Kami ang mga kasambahay ang pinaka-high-tech mag-isip kung ano ang mga plano sa buhay ng aming pamilya or sa aming mga anak. Hindi katulad ng mga taong mabababa ang mga pag-iisip, kumukontent ng nakakasama ng mga tao, no? Mga Pilipino pa rin tayo, mga Pilipino, ikaw nandyan ka sa Pilipinas, isa kang security, nagbibideo ka na ayaw mo ng kasambahay. Naku, wag ka nang, matanda ka na, uy.
Alam ko may anak ka, alam ko may asawa ka, pero kino-content mo lang yung OFWs na kasambahay, no? Magkaroon ka ng yung makasala ka sa Ginoo sa imong gipang istorya. Perti na ninyo, no? Dumadami na yung nagbavirals. Lahat na lang mga kasambahay ang pinag-uusapan. Oo nga, kasambahay nga kami, pero proud na proud. Lalo na ako, proud na proud ako sa aking pagkakasambahay kasi ang dami ko ng mga country na puntahan. No? Oo nga, isa lang. Alam nyo ba pag marinig ni Sir Rapi Tulfo yung nilalang lang ninyo ang mga OFWs? No? Nagagalit si Sir Rafi Tulfo, nilalang lang ninyo ang mga OFWs. Kasi parang baba na yan masyado sa inyo. Nilolockdown ninyo ang mga OFWs. Lalo na sa mga kasambahay. Bakit kaya kayo ganun? Nilolockdown ninyo yung mga kasambahay na OFWs. Hindi ba ninyo alam lahat ng mga iniisip ng mga kasambahay ay hindi sarili lang nila, kundi iniisip nila ang pamilya at mga anak. Iniisip nila ang for tomorrow, for the future sa mga anak. No, kaya kayo tigilan na ninyo ang magsasabing DH lang siya. Bakit naggaganon kayo? DH lang siya. DH lang, pero malaking yun DH lang, pero hindi ninyo alam ang mga ibang mga DH na kasambahay, magagandang mga bahay, meron ng mga sasakyan, naka-invest na ng mga sariling business. Kaya kayo, tigil-tigilan niyo yung pagsasabi ng DH lang. No? Kung nakalang kayo, akala nyo mas malaki pa yung sahod nyo. Yun pala, ang mga kasambahay, mas malaki pa ang sahod. Kaya magrespeto kayo sa mga kasambahay. Huwag ninyong ilo-lockdown ang kasambahay. Naku, alam nyo, nagko-content kayo, pinapakinggan kayo ng Panginoon kasi sinasabi yan ninyo. Sinasabi yan ninyo na hindi maganda yung content ninyo. Gusto lang ninyo bigla kayong yumaman, dumami kasi yung views. Kaya yun ang pinapangarap no, na mabilis kayong sumikat dito sa social media. Pero sa totoo lang, makasala mo sa Ginoo sa inyong gipangistorya. No? Dahan-dahan kayo sa paglalang ng mga DH, lalo na sa mga kasambahay.